My friend, gusto mo ba na merong consistency sa isang lalaki when it comes sa pagka-addict sa'yo or paghahabol niya sa'yo? Kasi ito ang katotohanan, hindi po maghahabol ang isang lalaki sa'yo kung wala siyang nakikita. At hindi rin yan magiging cold sa'yo kung wala din siyang nakikita na ayaw niya or iniiwasan niya. Kaya umiiwas din siya sa'yo. Kaya sa video na ito ay i-share ko ang 5 na mga bagay na kung maaari ay iwasan mo para hindi siya maging cold sa'yo, para hindi siya mawalan ng gana, at para yung pagka-addict niya sa'yo ay may consistency or tuloy-tuloy. Well, kung gusto mong malaman at kung gusto mong i-apply sa relationship nyo, then panoorin mo hanggang sa last part. Pero kung sa tingin mo ay hindi akma sa'yo at sa tingin mo ay mali, then huwag kang manood. But if interesado ka, tara, simulan na natin. Okay, proceed na ako sa number 1. Iwasan na palaging kinukumpara siya sa mga tao na mas better sa kanya. Kaibigan, napakapangit po na ugali yung kinukumpara mo yung partner mo sa ibang tao. Lagi mo pong tatandaan, bawat tao ay may sari-sariling assignments, may sari-sariling time, may sari-sariling level ng pag-iisip, may sari-sariling plano ang Diyos sa kanilang buhay. So, hanggat maaari po ay umiwas po or iwasan na ikumpara siya, lalong-lalo na sa mga hate niya na tao or yung mga kinaiinggitan niya na tao kasi masasaktan po yan. Okay? So, hindi ko po sinasabing na palaging negative yung impact nito kasi sometimes may maganda rin na impact kasi maaaring ma-encourage siya doon or maaaring mas galingan niya pa para mas maigitan niya yung mga tao na pinagkukumperan mo. Pero kailangan mo po na i-analyze. Kaya nga po meron akong sinabi doon na don't always. Okay? Kasi kailangan mo din na i-analyze kung gaano ba or ano ba yung ability or characteristic ng partner mo. Siya ba yung tao na kapag may mga nang mamaliit sa kanya is mas lalo niyang ginagalingan? Or siya yung tao na kapag may mga ganun na dumating sa kanyang buhay is that susuko na? So, maganda kung yung partner mo is that kapag kinumpara mo siya iba is that mas ginagalingan niya pa, then well and good. Maaari mo sigurong gawin. But overall nito is not good and very toxic sa relationship. You need to realize that every man and woman, every person has his perfect time according to God's will. So, be patient sometimes. Tulungan mo siya na iangat at hindi yung palagi siyang kinukumpara. Lalong-lalo na kung pinamumukha mo sa kanya na wala siya or wala siyang kakayahan para maubot kung anong gusto niya. You know what I mean? Yung ipapamukha mo sa kanya na talunan siya or loser. My friend, iwasan mo na gawin yun sa isang lalaki para hindi siya mawalan ng gana sa'yo. Or kung hindi ka kontento, then iwan mo. Kaysa yung dinadown mo, yung self-esteem niya, yung confidence niya. Imbis na i-boost mo yung confidence niya is that dinadown mo. Iwanan mo na lang kung hindi ka kontento. My friend, iwanan mo na lang. Pero kung mahal mo talaga, then supportan mo siya pataas. And I believe may magandang resulta nito at mas tutibay pa yung connection nyo inside ng partner mo kung alam mo siya na i-support. Okay? Number 2. Iwasan po na palaging kinikwento o sinisingit yung ex mo. Especially kapag yung mga magagandang ugali niya, magagandang nangyari sa inyo, yung palagi mong sinasabi kasi it hurts. And nakakawala po ng gana. Ang point natin dito, kung hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo, then makipaghiwalay ka ngayon sa present mo kasi niloloko mo lang siya. Kung gusto mong balikan yung ex mo, di balikan mo. Huwag yung palagi mong kwento sa kanya. Kasi hindi po yung maganda. Baliktarin natin ang situation. Kapag gagawin niya kaya yun sa'yo, what do you feel? Di ba masakit? Di ba? Masakit may kumpara. Masakit na isipin mo na mas magaling yung ex niya kaysa sa'yo. So, hindi ko sinasabing hindi totoo yun, pero sabi ko nga, yung impact sa taong nakikinig or pinagkukwentuhan mo about sa ex mo is sobrang sakit, nakakawalan ng gana, and
wala pong magandang impact yon sa relationship nyo. Kung gusto mo siya na itama, then kausapin mo siya ng maayos. Sabihin mo yun sa kanya. I-open mo yun sa kanya. Ito ang problema. Kasi sa panahon ngayon, hindi lang sa panahon ngayon, sa karamihan sa mga relationship na papansin ko, the problem is that lack of communication. They don't know how to communicate their feelings, their mind, their thoughts sa partner nila. Kaya sobrang gulo. Sobrang gulo. My friend, iwasan na i-inject or isingit or kinikento yung ex hanggat maaari. Pwede siguro, if your purpose is that to be constructive, not destructive. When I mean constructive is that maaring i-share mo yung ginawa ng ex mo sa'yo at sabihin mo na ayaw mo na mangyari ulit yun sa'yo or dahil sa mga bagay na yun mas lalo kang na-build, mas lalo kang na-grow, then that's constructive. But destructive is that yung ikwento mo para ipamukha mo lang sa present mo ngayon na mas may kwenta yung ex mo. That's not good. That's not healthy sa relationship. Iwanan mo na lang kung ganun. Okay? Number 3 ay iwasan po ang malitin siya. Kaibigan, ang relationship is that nagtutulungan pataas. Nagtutulungan to build each other at hindi to destroy each other. So kung sabihin na natin na kulang nga siya sa kakayahan, sa isip, sa imagination, or sa mga actions niya, is that hindi po tama na maliitin siya. Ang tama po na gawin is that tulungan siya. Ang tama pong gawin is that mag-isip ng mga bagay na maaari mong gawin para matulungan siya, para ma-addressan or para mabigyan ng address yung issue or yung ayaw mo sa kanya. Kaibigan, huwag mo po siyang malitin. Especially when it comes to sex or when it comes to role plays, when it comes sa pagkatao niya. Especially yung mga built-in na meron siya talaga. Like for example, yung, alam nyo na, yung mga batuta ganon, yung haba ng sa kanya. Walang magagawang isang tao when it comes to mga ganon. So, kung maliitin mo siya doon, there's nothing na magandang dulot. Kaibigan, iwanan mo na lang. Iwasan mo na lang. Or kung asawa mo, then you need to talk to each other. Kailangan na i-relay mo sa kanya kung ano yung nararamdaman mo talaga para hindi na mas lumalim pa yung gulo. Okay? Yes ba? Number 4 na dapat mong iwasan. Iwasan po ang lumandi ng iba. Kahit ano pan ang rason mo, kahit sabihin na natin na wala siyang masyadong time sa'yo, or talagang malandi ka lang. My friend, kung gusto mo or may balak kang manlandi sa iba, tapos ine-expect mo na yung trato niya sa'yo or yung pagmamahal niya sa'yo is maging the same, niloloko mo lang yung sarili mo. Kung gusto mo maglandi sa iba, then sabihin mo sa kanya, makipaghiwalay ka na sa kanya, at lumandi ka sa iba kung ganyan ka talaga. Kaibigan, sa bawat relationship, hindi po maiwasan ang may darating na tukso. And what makes you think na kapag nanlindi ka sa iba, sabihin na natin na iwan mo yung present mo ngayon, tapos nasa bago ka na, what makes you think na walang iba rin na lalandiin yung partner mo? Or ikaw mismo, what makes you think na hindi ka makakaramdam ng landir sa ibang tao din? Diba? So, kaibigan, umiwas po sa kalandian hanggat maaari. Kasi wala naman pong magandang dulot yan. Just, hindi ka po makukontento dyan. Kung sa tingin mo ay the more ka na nagkakaroon ng maraming ex, maraming kilala, is that mas na-validate yung kagandahan mo, yung pagiging ikaw, or mas tumataas ka, you're fooling yourself, my friend. You're fooling yourself. Mag-focus ka sa kung anong meron ka ngayon at tulungan mo siya pataas kung mahina pa siya, or magtulungan kayo. And in that way, diyan mo makikita yung meaning ng relationship, mas mag-e-enjoy kayo. Umiwas na sa pagtingin sa iba kung meron ka ng karelasyon. Ngayon, okay? Last but not the least na may advice ko sa inyo na dapat nyong iwasan para hindi siya mawalan ng gana sa iyo is that umiwas po ng palaging dikit ng dikit sa kanya. Kung iniisip nyo po na kapag masyado kang close sa kanya or hindi mo siya binibigyan ng space kasi palagi mo siyang kasama, gusto mo palagi mo siyang kausap, ka-text, palaging siya na lang yung kasama mo every time. Is that sa tingin mo is mas lalo kayong magiging closer, in love, hindi po. To be with someone from time to time, it doesn't mean na yung puso niya ay sa'yo rin. Yung feeling niya sa'yo rin. Nagigets nyo? So, ang actually pinakamainam mong gawin is that huwag mong kakalimutan na bigyan siya ng space. Na huwag palaging tinatawagan, kinakausap, nilalapitan. Kaibigan, let him do
that part sa yung relationship kasi lalaki siya. Kung mamimiss ka niya, gagawa yan ng paraan para puntahan ka. Hindi yung palaging ikaw ang gumagawa ng paraan para makadikit ka sa kanya. Hindi ko sinasabing mali o kasalanan yun. At ang point ko dito is that maganda na gawin mo na dikit sa kanya but not from time to time kasi nakakasawa. Lagi kong sinasabi sa inyo, kung ano yung palagi mong kinakain, ano yung palagi mong nakikita, magsasawa ka when ayaw mo muna siyang makita ng isang araw, 2 araw, 1 linggo. Hanggang sa babalik ulit yung excitement, babalik ulit yung bisa nito na gusto mo siyang makita. And then in that way, mas magiging consistent yung pagka-addict niya sa'yo. Kasi nabibigyan mo siya ng space, nabibigyan mo siya ng pagkakataon to realize na namimiss ka niya. So, mga kaibigan, ito lang muna ang 5 na may advice ko sa inyo na maaari nyong iwasan para maging consistent yung pagka-addict niya sa'yo. And kung sa tingin nyo ay pwedeng i-apply sa relationship nyo, then do it. Because I believe that napakalaking tulong nito. Pero kung sa tingin nyo hindi, then I respect you. That's it. Thank you so much and God bless.